people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Zam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Martes. So ang bilis ng araw ng Martes na. So malapit na yung birthday niyo, no? Isang tulog na lang birthday niya na. So yun, I'm so excited kasi syempre makakain ako ng cake, charot. So yun, pag birthday lang kasi namin kami na kumakain talaga ng cake. O, diba? So yun, tapos kami din yung uubos ng cake na binili namin kasi dalawa lang naman din kami. Charot! So yun, nakakaloka. Syempre gusto ko batiin si Ate Christine Ann Perez. Kamusta ka naman Ate Christine Ann? So yun, malapit na rin yung birthday nito sa 23. So 50 years old na siya. Charot! So yun, nakakaloka ang 50 years old. So isa na siyang citizenship. Charot! So yun, alam mo yun, yung ano ba yun? Senior citizen. Ganon. Diyos ko, nakakaloka. So anyway, so si Ate Christine Ann, napakaganda at napakabongga. So alam mo yun, para siya si Chris Aquino. Charot. So yun, sa kaartehan. Anyway, hello, Ate Christine Ann. I love you. Diba? So, yun. Gandang-ganda yun sa sarili niya. So, eto. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, mga pambato, para sa Miss Indonesia Universe o marangkada na nga, Mama Zam. Anong masasabi mo sa Team Visa, Karen, Vina, and Nadja? So, ang maganda lang si Nadja. Charot. So, yun. Ewan ko, sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Basta laban lang. So, yun. So, syempre, naghahanap ang Indonesia ng isang kandidata na papalo ng todo-todo. Syempre, sa Miss Universe, noong nakaraang taon na El Tukulo na naman sila, di ba? So, yun. So, kaya, naghahanap sila ng kandidata ngayon na talagang makikipaglaro para sa Miss Universe. So, talagang ginagalingan nila ang pagpili. At in fairness, ha, ang daming mga kandidata na talaga naman, oh my gosh, ang gaganda. Push yan, Indonesia. Malay mo, di ba? So, hirap sila mula noong 2019 na makahanap ng isang Federica uli na kandidata. Kasi yun na talaga yung parang, alam mo yun, nakipaglaro ng bonggang-bongga hanggang top 10. Actually, gusto ko talaga si Federica. Gusto ko nga siya noon manalo eh. Kaya lang hindi siya umabot sa top 5. Hanggang top 10 lang siya. But this year, so susubukan uli ng Indonesia na makipagbardagulan para sa laban nila sa Miss Universe. And then, ayun nga. So, naghahanap sila talaga ng kandidata na the best. Oh, good luck! So, yun. Laban Indonesia. You did it. Charot. So, yun. Good luck sa El Tocuyo. Charot. So, yan. Nakakaloka. El Tocuyo agad. Hindi pa lumalaban. Pero magaganda, in fairness, ha. Si Karen, parang maala Catriona Gray, yung beauty. So, yun. Copycat. Charot. At ito naman pa, si Pisa, parang si Pops Fernandez noon. Tapos, ang maganda talaga si Vina. So, ito nga yung lumaban nung nakaraang taon ng naging first runner-up, di ba? So, good luck. So, yung beauty niya, ito dapat kasi parang nakikita sa kanya talaga na very strong fighter at hindi lang yon. Lumalabas talaga yung pagka-Indonesia beauty na alam mo yon na may ganda naman. So, good luck, good luck. Malay mo, di ba, kumabog sila ng bonggang-bongga. And then, speaking of ganda, syempre, ito nga kanina nga, nag-guest na ang Miss World Beauty, second runner-up at first runner-up, at saka syempre, Miss World Philippines 2024. So, yun, ang gaganda din ng mga babaeng to. Diyos ko, yung second runner-up, alam mo, pwede i-compete sa international pageant, tindig, beauty, at kahit syempre yung first runner-up. Kaya lang dito kasi si Jasmine, parang ang ganda-ganda na ni Jasmine lalo, no? So, yun. So, napaka-class ng beauty.
And then, of course, Krishna Gravides, alam na natin na talaga naman Diyosa talaga. So yun, nakakatuwa yung mga Miss World Philippines Beauty Queen ngayon. Second, first, ang gaganda. Sana no, ma-appoint tong second runner-up at saka yung first runner-up. Hindi ko naiintindihan bakit hindi na lang ito ang ipinadala sa Reyna Hispano-Americana at saka sa iba pang pageant. Kasi ang ganda-ganda at mukhang kakabog, di ba? More than doon sa, Diyos ko, pinagpipili nila, charot. So yun, nakakaloka. Parang feeling ko deserve kasi ni Jasmine Omay na maipadala sa international pageant. At kahit yung second runner-up, yung beauty na meron siya, parang, wow, beauty queen. O, diba? So, yun. Tapos, wala. Nga. Charot. So, yun. So, sana, ma-appoint sila, diba? In the future. So, yan. Laban Team Philippines para sa Miss World. O, diba? I'm so excited for Krishna. Mali mo, mauwi niya na yung corona uli ng Miss World. Diyos ko, ang saya nga. So, kaya-kaya niyang lutuin ni Madam Julia. Anyway, so yon. So, para sa sumunod natin, chika, Mr. World 2024, atrasado na naman. So, yung date, una, October 5. Tapos ngayon, biglang naging November 23. 2024. So, ano ba talaga? Dati parang ano yan ganyan October 3rd week. Tapos, napunta inurong sa unahan. Tapos ngayon naman, inilagay doon sa duluhan. Ano ba? Nakakaloka. So, yun, di ba? So, parang ano bang bago sa Miss World? Ang Miss World naman kasi, wala naman talaga silang ginawa, kundi umurong-sulong ang kanilang mga pageant. So, ayan. So, baka meron na naman silang next schedule sa December. Tapos hanggang sa abutin na yan ng January. Ganyan ang eksena ng India, ng Miss World sa sa mga pageant nila, mapa-Mister, mapa-Miss, Diyos ko, nakakaloka. At yung Miss World, ewan ko kung kailan yan, baka abutin pa yan na sa susunod na taon na November. Charot. Kasi di ba parang nakakairita yung mga ganyang pageant. Mag-a-announce, ganito yung pageant, tapos i-announce, yung urong postpone, tapos yung urong uli, parang Miss Charm lang. Charot. So yun, nakakaloka ang Miss World sa Miss Charm. Nako, nakakaloka yung pageant nila. Parang gusto kong tumambling lagi. Charot. Di ba? Kasi parang urong-sulong, hindi mo alam. Actually, yung Mr. World na yan, nung nakaraang taon pa din yan. Sa totoo lang, inabot na yan ng ilang taon. Bakang 2019 pa. Nakakaloka. But good luck sa mga kandidato dito. Pero syempre, ang gwapo ng pambato natin si Kurt. Gwapo niya talaga. Ang ganda ng mukha. Winner. Diyos ko, parang ano ba, Kurt? O, diba? So, yun, Kurt. Isa lang, charot. So, yun. At para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tapatang Indonesia at Philippines para sa International Queen. Mama Sam, sino sa tingin mo ang aabot sa dulo ng competition? To be honest, maganda ang Indonesia, no? Tapos maganda din to si Philippines. Parang feeling ko silang dalawa, papalo sila ng top 5 hanggang sa dulo. Pero, alam nyo si Miss USA, ang nafe-feel ko na baka manalo ng Miss International Queen ngayong taon na to. Paano naman kasi? Ang ganda ng beauty. Marami din tsakang kandidata na akala mo humithit ng rugby. Charot. So, yun. Nakakaloka. Parang humithit ng katol. Alam mo yon, Diyos ko, nakakaloka talaga yung mga beauty ng iba. Parang sabi ko, tsatsaka. Pero, piling-pili lang tuloy yung maganda. 1, 2, 3. Parang ganon. Gawin na natin 5. So, yon. So, maganda siya si Thailand, Indonesia, Philippines. So, yan. Parang feeling ko. Isama na natin si Vietnam. Kaya lang yung Vietnamese naman kasi minsan may pagka-bitter din tong mga to eh. And then, plus, USA, maganda talaga. Pero yung mga ibang Latin, nakakaloka, parang pinasinghot ng katol. Yung ibang beauty, lalo na si Peru, parang ano ba, mga ganon. Anyway, good luck sa pambato natin. Ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ni Sophia Nicole Angkranghel, di ba? Philippines. So, yon, Angkranghel pala siya. So, yon. So, ang ganda. Natutuwa talaga ako. At
Pero meron siyang may nakita kong photos niya na nakaladlad yung buhok niya. Minsan hindi rin siya mahal ng camera kasi lumalabas yung mukhang lalaki. Yung ganon. Kasi di ba, mayroon ako nakitang photos na nakaladlad yung buhok niya. Sabi ko, hala, si ate na parang kuya. Charot. So, yun. But, naniniwala ako na papalo to hanggang sa top 5. Sa totoo lang, lalo na pag nakapony yung buhok niya, I love her. So, ay nako, good luck. So, manonood ako niyan. So, I'm so excited. Kasi syempre, di ba, Philippines, di ba? At para naman sa sumunod na chika, mamasang tapatan ng Thailand and Philippines para sa Globe at saka, sa Globe na lang. So, tingin mo Mama Sam, sino ang may X factor sa kanilang dalawa? To be honest, I love Miss Philippines. Magiging bias talaga ako. Maganda din naman yung execution or yung caliber na itong Miss Thailand kasi syempre Miss Grand siya. Alam mo naman pag galing sa Miss Grand, kumakabog yan mga yan. But I love Miss Philippines. So parang feeling ko, hindi natin dapat ikatakot o hindi tayo dapat maalarma sa ipinadala ng Thailand. Kasi parang feeling ko si Philippines, iba talaga yung eksena niya. Very queen, energetic, and beautiful. Ganon! Ang lakas maka-queenly. So, yon. So, ako para sa akin, naniniwala ako si Miss Philippines ang mananalong Miss Globe ngayong taon na to. Abangan mo yan. So, yon. So, iba kasi yung dating, iba yung charm na meron siya. Parang ang lakas maka-queen. So, maganda yung vibes, maganda yung kanyang aura. Parang napapansin ko na parang nakikita ko sa kanya si Dio Vinita, yung mga ganong aura na, alam mo yun, parang naka-smile, ang mata, ang bibig, ang pisngi, parang ganon. So, maintain lang yan. Sana wag siya ma-stress. Para, alam mo yun, lumabas lalo yung aura niya. I'm so excited. Kailan ba yung Miss Globe? So, yun. So, parang piling ko mag-uuwi to ng corona. Ang ganda ng ngiti, no? So, yan. Bongga. At ito nga, Miss International, magkakaroon na daw sila for the very first time. We have the preliminary presentation show for this year edition. So, ngayong taon lang, sa isang taon wala. Charot. So, yun. Ayaw nila. So, ito na yung first and last. Sabi ganon. Charot. So, congratulations, International. So, finally, di ba? So, tuwan-tuwa nga si Ate Christine Ann Perez. Binalita niya yan sa akin. Sabi ko naman, meron silang presentation. Ang liwa-liwanag pa nga ng nila, preliminary. So, ngayon, hindi na. Bobonggahan na. As in talagang fight na. So, gusto ko naman, kasi dapat dito umarangkada na si Angelica Lopez sa preliminary competition. At dito talaga magkakaalaman kasi alam natin si Angelica Lopez ay talagang kabugera talaga yan. So parang feeling ko talaga, Diyos ko Lord, magpapasarela yan ng bonggang-bongga. So exciting, di ba? So yan. And good luck sa ating mga Pilipino para sa laban natin dito sa Miss International. So yon. I'm so happy. Nangangati yung kamay ko kasi parang feeling ko yung effect ng gamot. Charot. Sa dami ba naman na iniinom ng gamot? Diyos ko, kamusta naman yung liver ko? Charot. At ito ang sumunod na chika. Siyempre, tapatang Panama at Thailand. Tingin mo, Mama Sam, sino ang mas kabog ang beauty? To be honest, siyempre, mas maganda yung beauty ni tawag dito, ni Italy, di ba? Ang pangalan ng Panama ay Italy. Kay Italy kesa kay Oppo. Kaya yung syempre si Oppo kasi very Asia. Sa Asia beauty, maganda na to si Oppo. Kumbaga parang kabog talaga yung beauty. At in fairness talaga, hindi ko alam kung sa inyo ganito din ha. Siya yung pinakamalakas sa Asia ngayon, si Thailand. But malay pa rin natin, di ba? Malay mo, hindi bigla tayo magulat. El Tocuyo pala, charot. So yun, hindi. Parang feeling ko hindi yan may El Tocuyo. Si Ann noon, nakabugera. Kaya yun na El Tocuyo kasi hindi naman talaga siya maganda. Ito kasi, may class talaga yung beauty. Si Ann kasi noon parang puro, alam mo yung puro botox ang ginawa doon. Kaya parang robot na lang siya nakagano'n. Charot. So yun, meron ako nakitang event niya na grabe yung banat talaga ng mukha niya. Yung alam mo yung parang binanat sa botox na nakangiti na ng gano'n. Diyos ko, hindi na siya gumagalaw, nakakaloka. Pero ito kasi si iba yung vibes ni
ni Oppo. Medyo kabugera, na eksenadora, at magaling rumampa din, di ba? So, yon kaya good luck! So, yon so, syempre, may laban pa rin si Miss Philippines. Hindi mawawala yon. Kakabog at kakabog pa rin si Philippines. Di ba? So, parang pumayat ako. Alam nyo ba kasi dati, itong shirt na to, pumuputok-putok talaga to sa akin. Pero ngayon, tignan nyo naman, pak! Di ba? Philippines! Ganon. Anyway, para naman sa sumunod natin, chika, ito talaga, Diyos ko, handang-handa na para sa kanyang Cosmo. So, si Atisa Manalo at Catriona Gray, iisa ang kanilang designer. Charot. So, ito na nga. Yung ginamit ni Catriona Gray na designer sa laban niya sa Miss Universe ay ngayon, ito na ang gagawa ng gown, syempre, ni Atisa Manalo, si Mac Tumang. Diba? So, yon. Oh my gosh. So, maraming nga nagsasabi na sana hindi daw si Michael Cinco ang gumawa ng gown ngayon ni Atisa Manalo. Kasi nga, parang runners-up na lang daw yung dating. Charot. Anyway, baka kasi hindi available si Michael Cinco. Kasi, syempre, panahon ngayon ng mga fashion show. So, baka busy si Michael Cinco at hindi niya talaga kaya o gumawa talaga ng gown para kay Atisa Manalo. But in fairness naman sa mga ginawa ni Michael Cinco for Atisa, talaga namang magaganda din at kabog din naman. Hindi naman makakatungtong si Atisa Manalo for the next round kung kung tawag dito, hindi kabog yung ginawa niya. So, ibig sabihin, magaganda talaga yung ginawa. Kaya lang ngayon, nakaka-excite kasi syempre, finally, iba naman yung designer na magdi-design ng evening gown, syempre, ni Atisa Manalo. Ito nga si Mac Tumang. Di ba? So, yung request nun lahat, kasi ito kasi talaga sinasabi ng ibang mga tagahanga na sana daw, hindi daw si Michael Cinco na ang magdamit kasi parang feeling nila, hindi sinuswerte makuha yung corona. Feeling lang naman nila yon. Pero malay ninyo, first choice pa rin siya ni Atisa kasi syempre kapag designer mo to, di ba? Kaya lang ngayon parang gusto na nila something new o baka busy na si Michael Cinco. So ang chika ko dyan, syempre I'm so happy for her and parang more interesting, di ba? So yun, parang ano kayang gown ang gagawin sa kanya? Color red? Color blue? Color yellow. Ganon! So, yun. So, natutuwa ako at na-excite ako kasi parang si Atisa kasi talagang pinaghandaan niya na yung laban niya, yung national costume, ito nga, evening gown. So, alam ko na hindi ito si Michael Cinco ang magdadamit talaga kay Atisa. Narinig ko na siya. Pero ngayon, ito na, confirm na. So, chika na natin. And then, ayun nga. So, nakakatuwa at nakaka-excite. Lalo tayong na-excite sa bakbakan na magaganap dito ngayon sa Miss Cosmo. Plus, nakikita natin, nagtatrabaho na talaga si Atisa. So, ito na yon 555 and go, go, go. Diba? So, yun. Sana manalo talaga si Atisa Manalo. I'm so excited for her. So, yun. Kayo ba? Na-excite ba din ba kayo? So, yun. So, i-comment below nyo yan kung gaano kayo ka-excite para sa laban ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo. Ngayong taon na to. This is it, guys. Diba? So, yun. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell syempre para lagi kayong updated sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Kapon kap.